Kumusta kayong lahat? Ako si Aina, at ikinagagala kong makasama kayong muli. Ngayon, ibabahagi ko ang karanasan ng isang sister mula sa China na may pamagat na ang hindi pagiging isang alipin sa pag-aasawa ay tunay na kalayaan. Mayroon siyang mga problema sa pag-aanak, kaya hiniwalayan siya ng dati niyang asawa. Matapos mag-asawang muli, labis niyang pinahalagahan ang kanyang buhay may asawa at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pagpapanatili ng ugnayan sa kanyang asawa at mga anak, sa pag-asang magkaroon ng masasandalan sa kanyang pagtanda. Matapos siyang magsimulang manampalataya sa Diyos, naniwala ang kanyang asawa sa mga tsismis ng Partido Komunista ng China at hinadlangan at inusig siya dahil sa kanyang pananalig. Dahil sa takot na iwanan ng asawa, napigilan siyang dumalo sa mga pagtitipon at gampanan ang kanyang tungkulin at napuno ng paninisi sa sarili ang kanyang puso. Sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan, iwinaksi niya ang mga gapos ng tradisyonal na pag-iisip, tumigil sa pagiging alipin ng kanyang pag-aasawa at buong pusong piniling gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang nilikha. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Diniborsyo ako ng dati kong asawa dahil hindi ako mabuntis. Kalaunan, nakilala ko ang kasalukuyan kong asawa. Noong panahong iyon, may dalawa siyang bata pang anak na lalaki. Naisip ko, kung mapapanatili ko ng maayos ang pagsasamang ito, magkakaroon ako ng mga taong maaasahan sa pagtanda ko. Kaya, inalagaan ko ang dalawang batang ito na para bang sarili ko silang mga anak. Inalagaan ko rin ang bulag kong biyanan. Nagtayo kami ng asawa ko ng polytunnel para sa gulay at nagtanim ng mga pananim na mapagkakakitaan. Ginawa ko ang lahat ng gawaing ginagawa ng mga lalaki. Pumupunta na ako sa palengke bago pa magliwanag at gising ako hanggang gabi para magbenta ng mga gulay at kumita para sa pamilya. Nagbunga ang mga pagsisikap ko. Nagpakita ng malasakit at pagsasaalang-alang sa akin ang asawa ko at palagi akong tinatawag ng mga bata na nanay. Binigyan ako nito ng pag-asa na basta't alagaan ko ng mabuti ang pamilya ko, may mga tao akong maaasahan pagtanda ko. Wala na akong ibang hinihingi. Hindi ko kailanman inasahan na makalipas ang isang dekada ay bigla akong magkakaroon ng cerebral thrombosis. Paralisado ako sa kama at hindi ko maalagaan ang sarili ko. Piniga ng asawa ko ang utak niya para umisip ng mga paraan para tulungan akong magamot ang sakit ko. Noong nasa ospital ako, inalagaan niya ako ng may labis na pagsasaalang-alang. Gayunpaman, anumang gamutan ang sinubukan ko, hindi mapagaling ang sakit ko. Talagang naging miserable ako. Wala akong magawang kahit ano ng ako lang. At mukhang kakailanganin kong umasa sa asawa ko para alagaan ako sa hinaharap. Siya ang magiging suporta ko hanggat nabubuhay ako. Makalipas ang ilang panahon, nagsimula akong magkaroon ng mga pag-aalinlangan. Bagamat napakabuti sa akin ngayon ang asawa ko, kung hindi ako kailanman gagaling sa sakit ko, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi ba't magsasawa siya sa akin at aayawan na ako? Tutal, hindi ko naman totoong anak ang mga bata. Wala ako ni isang kamag-anak sa tabi ko. Sino ang maaasahan ko pagtanda ko? Palagi akong nag-aalala tungkol sa bagay na ito. At nawalan pa nga ako ng lakas ng loob na magpatuloy mabuhay. Noong nagdurusa ako at pakiramdam ko ay wala na akong magagawa, noong 2013,
tinanggap ko ang pagliligtas ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang ilang katotohanan at napagtanto ko na nasa mga kamay ng Diyos ang tadhana ko at na ang Diyos lang ang siyang maaasahan ko. Nakadama ako ng sobrang kalayaan at kasiyahan sa puso ko. Hindi na ako umiiyak sa pagkabagabag dahil sa mga bagay na ito. Dahan-dahan, bumuti ang sakit ko at nagawa kong alagaan muli ang sarili ko. Napuno ako ng pasasalamat sa Diyos. Nakita ng asawa ko na sobra nang bumuti ang sakit ko, kaya sinuportahan niya ang pananampalataya ko sa Diyos. Kalaunan, nalaman ng asawa ko na sa China, ang pananampalataya sa Diyos ay pwedeng humantong sa pagkaaresto at pagkabilanggo. At naniwala rin siya sa walang batayang mga tsismis na ikinakalat ng CCP. Natatakot siya na baka maaresto ako dahil sa pananampalataya ko sa Diyos at maaapektuhan nito ang trabaho ng mga anak niya at ang kinabukasan ng mga apo niya. Kaya, sinimulan niya akong pigilan sa pananampalataya sa Diyos. Sumali rin siya sa mga anak at kamag-anak niya para usigin ako at para talikuran ko ang pananampalataya ko sa Diyos. Naisip ko, kung hindi ko susundin ang asawa ko at magpapatuloy ako sa pananampalataya sa Diyos, masasalungat ko ang asawa at mga anak ko. Magkakaroon pa rin ba ako ng magandang buhay sa hinaharap? Kaya, hindi ako nangahas na pumunta sa mga pagtitipon o gawin pa ang tungkulin ko. Buong puso ko lang na gustong panatilihin ang pamilyang ito. Noong nakita ng asawa ko na hindi ako pumupunta sa mga pagtitipon, ang laki ng ibinuti ng saloobin niya sa akin. Gayunpaman, nawalan ako ng buhay iglesia at hindi ako makapagbahagi na ng mga salita ng Diyos sa mga kapatid ko. Nakadama ng kahungkagan ang puso ko. Labis akong nagdurusa. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang leader para tulungan at suportahan ako. At ibinahagi sa akin ang tungkol sa layunin ng Diyos na iligtas ang mga tao. Nadama ko ang pagmamahal ng Diyos. At nagsimula akong dumalong muli sa mga pagtitipon ng palihim. Gayunpaman, hindi nagtagal ang magagandang panahon. Sa pagtatapos ng taon, bumalik sa bahay ang asawa ko mula sa trabaho niya. At natuklasan niyang nananampalataya pa rin ako sa Diyos. Hinikayat niya ang mga nakababatang kapatid ko para isailalim ako sa pulong ng pagpupuna para pilitin akong talikuran ang pananampalataya ko sa Diyos. Noong nakita niyang hindi ako magkukompromiso, umalis siya ng bahay. Dala-dala ang lahat ng pera at passbook ng bangko. Mahina at may sakit ako. Naiwang mag-isa sa bahay na walang nag-aasikaso. Wala rin akong kahit kaunting pera para mabuhay. Noong panahong iyon, tunay kong nadama na hindi ko kayang magpatuloy na mabuhay. Malungkot na malungkot ako at hirap na hirap ang kalooban. Kung magpapatuloy akong manampalataya, kapag dineborso ako ng asawa ko, wala na akong magiging pamilya. Tumatanda na ako at mahina ang pangangatawan ko. Paano ako mabubuhay ng ako lang? Sino ang mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko? Pero kung titigil ako sa pananampalataya sa Diyos, iyon ay pagkakanulo sa Diyos. At mawawalan ako ng anumang pagkakataong maligtas. Kalaunan, dumating ang isang sister para tulungan at suportahan ako. Naunawaan ko na kapag dumarating sa akin ang pang-uusig ng pamilya, dapat akong magtiwala sa Diyos at manindigan sa patotoo ko tungkol sa Diyos.
Pagkatapos niyon, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. At hindi na ako ganoon kalungkot. Naisip ko, ano mang mangyari, hindi ko pwedeng iwan ang Diyos. Bumalik ang asawa ko makalipas ang ilang araw. Pero iginiit ko pa rin pumunta sa mga pagtitipon. Palagi lang akong tumatakas at hindi ako nangahas na ipaalam sa asawa ko. Noong tagsibol ng 2016, gusto ng mga leader na gawin ko ang tungkuling nakabatay sa teksto. Sa loob ko, kapwa masaya at nag-aalala ako. Ang pagpapahintulot sa akin na gawin ang gayong kahalagang tungkulin ay biyaya sa akin ng Diyos at pagtataas sa akin ng Diyos. Ayaw kong mapalampas ang pagkakataong ito na magsanay. Pero may mga pag-aalinlangan din ako. Para gawin ang tungkuling nakabatay sa teksto, minsan, kakailanganin kong umalis ng bahay sa loob ng ilang araw. Kung nagkataong umuwi ang asawa ko at nalaman ito, at pagkatapos ay samantalahin niya ang pagkakataon para palayasin ako, ano na ang gagawin ko? Mawawalan ba ako ng tirahan? Paano ko ipamumuhay ang mga natitirang araw ko? Nang maisip ko ito, tinanggihan ko ang tungkulin. Gayunpaman, pagkatapos niyon, sa puso ko ay madalas akong nakakaramdam ng panunumbat sa sarili. Nadama ko na ang pagkakaroon ng pagkakataon na gawin ang tungkuling nakabatay sa teksto ay magpapahintulot sa akin na magawang sangkapan ang sarili ko ng mas maraming katotohanan. Gayunpaman, hindi ko pinahalagahan ang pagkakataong ito at tinanggihan ko ito. Kusang loob akong nagpapaghapos at nagpapapigil sa asawa ko. Hindi ba't ibinababa ko ang sarili ko? Noong Agosto 2023, nakipag-usap sa akin ang isang leader ng iglesia. Ngayon, maraming kapatid ang naaresto. At mahirap makakita ng mga pamilyang magpapatira sa bahay. Pwede bang patirahin mo sa bahay mo ang isang sister? Naisip ko, nagtatrabaho sa ibang lungsod ang asawa ko. Umuuwi lang siya kapag may mga gagawin sa bahay. Ako lang naman madalas mag-isa sa bahay. Hindi ko kayang gawin ang ibang mga tungkulin dahil sa kalusugan ko. Pero hindi magiging problema kung patitirahin ko sa bahay ang isang sister. Magagawa ng sister ang tungkulin niya kapag lumipat siya. At magagawa ko ring maghanda ng mabubuting gawa. Pero pinag-isipan ko itong muli. Ano naman ang gagawin ko kapag umuwi ang asawa ko at nakita siya? Unang-una, sinasalungat ng asawa ko ang pananampalataya ko sa Diyos. At palagi niyang binabanggit ang diborsyo kahit sa maliliit na bagay. Kung sobrang madismaya ang asawa ko dahil sa usaping ito at ayawan na niya ako, sulit ba ito? Kung walang asawa o pamilya, sino ang maaasahan ko para alagaan ako pagtanda ko? Saan ako pwedeng pumunta kung wala akong pamilya at wala akong trabaho? Naalala ko kung paanong dati ay pinilit ako ng asawa ko na talikuran ang pananampalataya ko sa Diyos at nag-alala ako at natakot. Pero naisip ko kung paanong tinutugis ng CCP ang sister at hindi makahanap ng angkop na pamilya na magpapatira sa kanya at medyo ligtas naman sa bahay ko. Kaya, sumang-ayon ako. Hindi ko inasahan na makalipas lang ng 3 o 4 na araw pagkalipat ng aking sister, ay uuwi ang asawa ko. Talagang nabagabag ako sa loob ko. Ano ang dapat kong sabihin sa asawa ko? Magdudulot ba siya ng gulo? Ano ang gagawin namin kung magalit siya? At palayasin kami ng aking sister. Bukod doon, tensyonado ang paligid ngayon.
Kung walang matitirahang angkop na lugar ang aking sister at maaresto siya, ano na ang mangyayari? Kapag nagkagayon, hindi lang ako mabibigong maghanda ng mabubuting gawa, kundi mauuwi rin ako sa paggawa ng masama. Pagkatapos, nag-isip akong muli. Noon, tinanggihan ko ang tungkulin ko at marami akong pagkakautang sa Diyos. Ngayon, nakabasa na ako ng marami sa mga salita ng Diyos at nauunawaan ko ang ilang katotohanan. Kung hindi ko gagawin ang tungkulin ko, nararapat pa rin ba akong maging isang tao? Hindi ko pwedeng patuloy na iwasan ang tungkulin ko. Pagkatapos, sa puso ko ay nagdasal ako kaagad sa Diyos. Hinihingi sa Kanyang magbukas ng landas pasulong. Pagkatapos niyon, ginamit ko ang karunungan ko. At sinabi ko sa asawa ko na hiniling ko lang sa sister na manatili ng ilang araw. Nang marinig niya ito, walang sinabi ang asawa ko. Sinabi pa nga niyang tawagin ko ang sister para maghapunan. Nadama ko na para bang nabunutan ako ng tinik sa puso ko. Para mapanatili ang pamilyang ito, metikuloso akong nagsisilbi sa asawa ko. Ipinagluluto ko siya ng mga paborito niyang pagkain sa iba't ibang paraan dahil natatakot ako na hindi siya matuwa. 2 araw pagka-uwi ng asawa ko, nahawa ako ng sipon sa kanya. Nilagnat ako, may ubo, at nanakit at nanghina ang buong katawan ko. Kahit na may sakit ako, gusto ko pa rin pagsilbihan ng mabuti ang asawa ko. Nag-aalala ako na habang lumilipas ang panahon, hindi na niya ako papayagang patirahin ang aking sister. Palagi kong tinitingnan ang ekspresyon niya. Kapag masaya siya, mas magiging mabuti ako sa aking sister. Pero kapag hindi siya masaya, ninenerbyos ako at nababagabag. Natatakot ako na kung magagalit siya sa akin, ay palalayasin niya ako. Puno ng pagkabagabag, pagkabalisa, at pag-aalala ang puso ko. Dagdag pa, malubha ang sakit ko noong panahong iyon. Kaya pinagsisihan ko na ginawa ko ang tungkuling ito at umasa pa nga akong aalis kaagad ang aking sister. Nawala na ako ng pasensya sa aking sister at hindi ko na siya nahus ng kasing giliw gaya ng dati. Kalaunan, nagkasakit din ang aking sister. Nalungkot talaga ako at nakonsensya ako sa kanya. Isang araw, sumulat ng liham sa akin ang leader na naglalahad sa akin ng ilang sipi ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa kalagayan ko na pagiging nalimitahan ng asawa ko. Ito ang sinabi ng isa sa mga sipi. Ipinagkaloob ng Diyos sa iyo ang pag-aasawa. Ipinagkaloob sa iyo ang isang kabiyak at ipinagkaloob sa iyo ang naiibang kapaligiran ng pamumuhay. Sa loob ng ganitong uri ng kapaligiran at sitwasyon ng pamumuhay, ang Diyos ay nagbibigay daan na makibahagi ang iyong kabiyak sa lahat ng bagay at na harapin ninyo ang lahat ng magkasama upang makapamuhay ka ng mas malaya at madali habang tinutulutan kang makita ang kahalagahan ng ibang yugto ng buhay. Gayunpaman, hindi ka ipinagkanulo ng Diyos sa pag-aasawa. Ano ang ibig kong sabihin dito? Ibig kong sabihin, hindi binawi ng Diyos ang iyong buhay, kapalaran, misyon, ang landas na iyong tinatahak sa buhay, ang direksyon na iyong pinipili sa buhay, at ang uri ng pananalig na mayroon ka. At hindi niya ito ibinigay sa iyong kabiyak upang ang iyong kabiyak ang magtakda nito para sa iyo. Hindi niya sinabi na ang uri ng kapalaran, mga paghahangad, landas sa buhay,
at pananaw sa buhay ng isang babae ay dapat na itakda ng kanyang mister o na ang uri ng kapalaran, mga paghahangad, pananaw sa buhay at buhay ng isang lalaki ay dapat na itakda ng kanyang misis. Hindi kailanman sinabi ng Diyos ang gayong mga bagay at hindi niya inorden ang mga bagay sa ganitong paraan. Kita mo, sinabi ba ng Diyos ang gayong bagay nang itatag niya ang pag-aasawa para sa sangkatauhan? Hindi kailanman sinabi ng Diyos na ang paghahangad ng kaligayahan sa pag-aasawa ay misyon sa buhay ng isang babae o lalaki at na dapat mong panatilihing mabuti ang kasiyahan ng iyong buhay may asawa upang maisakatuparan ang misyon sa iyong buhay at upang magtagumpay ka sa pag-asal bilang isang nilikha. Hindi kailanman sinabi ng Diyos ang gayong bagay. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na inorden ng Diyos ang tadhana ng bawat tao sa buhay nila at pag-aasawa nila. Inoorden ng Diyos ang pag-aasawa para sa mga tao para alagaan ng mag-asawa ang isa't isa, magtulungan at magsuportahan, at magbahaginan sa lahat ng bagay. Sa ganitong paraan, mas madali at magaan ang buhay nila. Gayunpaman, hindi hinihiling ng Diyos na talikuran ng mga tao ang sarili nila para sa buhay may asawa. Ni hindi hinihiling ng Diyos na tratuhin natin bilang misyon natin sa buhay ang pagpapanatili sa ating buhay may asawa. May karapatan ang mga tao na pumili ng landas na tatahakin nila at kung ano ang pananalig na dapat taglayin nila. Hindi ang kabiyak nila ang magpapasya sa lahat ng bagay. Pero para magkaroon ng isang kontentong pagsasama at isang masayang pamilya, tinalikuran ko ang sarili ko para sa buhay may asawa. Handa akong magpakaalipin sa asawa ko. Nagsisikap ng hindi nagrereklamo. Ako ang gumawa ng lahat ng gawain sa bahay. At ginawa ko rin ang lahat ng gawaing ginagawa ng lalaki. Pagka-uwi ko, kailangan kong pagsilbihang mabuti ang asawa ko. Pagkatapos kong magsimulang manampalataya sa Diyos, para mapangasiwa ang mabuti ang aking buhay may asawa, at para may maaasahan sa pagtanda ko, hindi ako nangahas na pumunta sa mga pagtitipon, lalong hindi ako umalis ng bahay para gawin ang tungkulin ko. Noong gawin ko ang tungkulin na pagpapatira sa bahay, nag-alala ako na baka mainis ang asawa ko kapag nakita niya ang aking sister sa bahay at aayawan na niya ako at hindi pagmamalasakitan. Napigilan ako dahil dito. Bagamat atubili kong pinatuloy sa bahay ang aking sister, palagi kong binabantayan ang ekspresyon ng asawa ko bago ako kumilos. Kapag nakita ko na masaya siya, mas mabuti ako sa aking sister. Pero kapag hindi siya masaya, ninenerbiyos ako at nababagabag. Pinagsisihan ko pa ngang pinatuloy ko sa bahay ang aking sister. At umasang aalis siya kaagad para hindi na ako magdusa ng ganito. Para mapasaya ang asawa ko, nagpapalimita ako sa kanya sa bawat pagkakataon. Sadyang hindi ko magampanan ng maayos ang tungkulin ko. Sa pagbabalik tanaw noong may sakit ako, sa panahon ng sobrang paghihirap ko at pagiging walang magawa, ang Diyos ang nagsaayos para ipangaral ng isang sister ang ebanghelyo sa akin. At ang panustos at gabay lang ng mga salita ng Diyos ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy na mabuhay. Noong negatibo at mahina ako, isinaayos din ng Diyos ang isang sister para tulungan at suportahan ako sa maraming pagkakataon. Tinulungan ako nitong unti-unting lumakas. Dapat kong gawin ng maayos ang tungkulin ng isang nilikha at suklian ang biyaya ng Diyos sa pagliligtas sa akin. Iyon ang tamang gawin.
Binigyan ako ng pananalig at lakas ng loob ng mga salita ng Diyos. Handa akong ibigay sa Diyos ang lahat ng bagay. Karapatan kong manampalataya sa Diyos. At walang karapatan ang asawa ko na manghimasok. Ang misyon ko ay ang gawin ng maayos ang tungkulin ko. At ito ang dapat kong gawin. Nang maunawaan ko ito, sinabi ko sa aking sister, "Huwag kang mag-alala. Tumira ka lang sa bahay ko nang walang anumang inaalala. Anumang gawin sa akin ng asawa ko, hindi niya ako mapipigilan. Kahit na makipagdiborsyo siya, patitirahin pa rin kita sa bahay." Isang gabi, pasado 10:00, nagulat ang asawa ko at nagising siya dahil sa pag-ubo ko. Nagalit siya sa akin at nagsabi ng maraming malupit na salita. Natakot ako na marinig ito ng sister at mapigilan siya, kaya hindi ako nangahas na sumagot. Sa puso ko, nanalangin ako kaagad sa Diyos. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono. Sinabi ng amo ng asawa ko na kailangan niyang bumalik sa trabaho kinabukasan. Masayang masaya ako. Alam kong pagbubukas ito ng Diyos ng isang landas pasulong para sa akin. Kalaunan, dahil minsan ay umuwi ang asawa ko, nakakaramdam ng pagpigil ang aking sister sa pagtira dito. Kaya humanap ang iglesia ng ibang matutuluyang bahay at lumipat ang aking sister makalipas ang ilang araw. Nakaramdam ako ng labis na panunumbat sa sarili at nakonsensya ako tungkol sa kanya. Naisip ko kung paanong, noong nandito ang aking sister, palagi akong napipigilan ng asawa ko at nakatuon lang ako sa pag-aalaga ng maayos sa asawa ko. Ang tanging bagay na isinaalang-alang ko ay kung paano panatilihin ang buhay may asawa at ang pamilya ko. Hindi ko isinapuso ang tungkulin ko. Ngayon, naiwala ko pa ang tungkulin ko. Kalaunan, nagnilay-nilay ako. Bakit ako palaging nalilimitahan ng asawa ko? Ano ang ugat ng problema? Nagdasal ako sa Diyos. Hinihingi sa kanyang bigyang liwanag at patnubayan ako para magawa kong pagnilayan at maunawaan ang sarili ko at matuto ng mga aral. Sa paghahanap ko, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ang ilang tao, sa sandaling pumasok sila sa pag-aasawa, ay nagiging handa na igugol ang lahat ng kanilang pagsisikap para magpunyagi, makibaka, at magtrabaho ng husto para sa kaligayahan ng pag-aasawa. Ang ilan ay nagbabanat ng buto para kumita ng pera upang masuportahan ang kanilang mga pamilya, walang kapagurang nagtitiis ng paghihirap, at syempre, higit pang mas maraming tao na nagkakatiwala ng kanilang kaligayahan sa buhay sa kanilang kabiyak. Naniniwala sila na kung sila ay natutuwa o nagagalak sa buhay, ay nakasalalay sa kung ano ang katangian ng kanilang kabiyak, kung ito ba ay isang mabuting tao, kung magkatugma ba ang kanilang personalidad at mga hilig, kung ito ba ay isang taong may kakayahang maghanap buhay at pamahalaan ang isang pamilya, kung ito ba ay isang taong kayang tiyakin ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa hinaharap at makakapagbigay sa kanila ng isang masaya, matatag, at magandang pamilya, at kung ito ba ay isang taong kaya silang bigyang ginhawa kapag sila ay may dinaranas na anumang pasakit, kapighatian, kabiguan, o problema. Sa gayong kalagayan ng pamumuhay na gaya nito, hindi bihirang subukan ng mag-asawa na kilatisin kung anong uri ng tao ang kanilang kabiyak. Ganap silang namumuhay sa kanilang damdamin para sa kanilang kabiyak at ginagamit nila ang kanilang damdamin upang alagaan ang kanilang kabiyak. Pagtiisan ito, pangasiwaan ang lahat ng kasalanan, kapintasan at hinahangad nito, maging sa punto ng pagtugon sa bawat hinihingi nito.
Halimbawa, umuwi ang isang sister mula sa isang pagtitipon at sinabi ng mister niya, "Sobrang haba ng mga pagtitipon ninyo. Dapat ay manatili ka lang doon ng kalahating oras at pagkatapos ay umuwi ka na." Sumasagot naman ang babae, "Gagawin ko ang aking makakaya." Totoo nga. Sa sunod na pagpunta niya sa pagtitipon, ay kalahating oras lamang siya roon at pagkatapos ay umuwi na siya agad. Sinasabi na ngayon ng kanyang mister, "Mas mainam ang ganyan. Sa susunod, magpakita ka lang doon at pagkatapos ay umuwi ka na agad." Sinasabi niya, "Ganoon pala katindi ang pangungulila mo sa akin. Sige, gagawin ko ang aking makakaya." Totoo nga, hindi niya binibigo ang kanyang asawa sa sunod niyang pagpunta sa pagtitipon at umuwi na siya pagkatapos lamang ng mga 10 minuto. Labis na nasisiyahan at natutuwa ang kanyang asawa. Upang malugod sa iyo ang iyong kabiyak at mapapayag siya sa iyong paminsan-minsang pagbabasa ng mga salita ng Diyos o pagdalo sa pagtitipon, gumigising ka ng napakaaga araw-araw upang maghanda ng almusal, magayos ng bahay, maglinis, magpakain ng mga manok, magpakain ng aso, at gawin ang lahat ng nakakapagod na gawain. Kahit ang mga gawain na karaniwang ginagawa ng mga lalaki. Upang mapalugod ang iyong mister, walang humpay kang nagtatrabaho na tulad ng isang matandang alila. Bago umuwi ang iyong mister, pinapakintab mo ang kanyang mga sapatos na gawa sa katad at inaayos ang kanyang tsinelas. At kapag nakauwi na siya, nagmamadali kang pagpagin ang alikabok mula sa kanyang katawan at tulungan siyang hubarin ang kanyang coat at isabit ito. Tinatanong mo siya, "Napakainit ngayon. Naiinitan ka ba? Nauuhaw ka ba? Ano ang gusto mong kainin ngayon? Maasim na pagkain ba? O maanghang? Kailangan mo bang magpalit ng damit? Hubarin mo ang mga damit na iyan at lalabhan ko ang mga iyan para sa iyo." Para kang isang matandang alila o isang alipin. Lumalagpas ka na sa saklaw ng mga responsibilidad na dapat mong tuparin sa loob ng balangkas ng pag-aasawa. Ginagawa mo ang bawat hinihingi ng iyong mister at itinuturing mo siya bilang iyong amo. Sa ganitong klase ng pamilya, halata ang pagkakaiba sa katayuan sa pagitan ng dalawang mag-asawa. Ang isa ay alipin at ang isa ay amo. Ang isa ay sunod-sunuran at mapagpakumbaba, habang ang isa ay mukhang mabagsik at mapang-utos. Ang isa ay yumuyukod at nagpapakumbaba, habang ang isa ay puno ng kayabangan. Malinaw na hindi pantay ang katayuan ng dalawang tao sa loob ng balangkas ng pag-aasawa. Bakit ganito? Hindi ba't ibinababa ng aliping ito ang kanyang sarili? Ibinababa ng alipin ang kanyang sarili. Nabigo kang itaguyod ang responsibilidad sa pag-aasawa na inorden ng Diyos sa sangkatauhan at labis-labis na ang iyong ginawa. Ang iyong mister ay walang tinutupad na anumang responsibilidad at wala siyang ginagawa. Ngunit ginagawa mo pa rin ang bawat hinihingi ng ganitong asawa at nagpapasakop ka sa kanyang autoridad. Kusang loob na nagiging kanyang alipin at matandang alila para maglingkod sa kanya at gawin ang lahat para sa kanya. Anong klase ka ng tao? Sino nga ba ang iyong Panginoon? Bakit hindi ka nagsasagawa ng ganito para sa Diyos? Inorden ng Diyos na ang iyong asawa ang magtustos para sa iyong buhay. Ito ay isang bagay na dapat niyang gawin. Wala kang anumang pagkakautang sa kanya. Ginagawa mo ang dapat mong gawin at tinutupad ang mga responsibilidad at obligasyon na dapat mong tuparin. Ginagawa ba niya iyon? Ginagawa ba niya ang dapat niyang gawin? Sa buhay mag-asawa, hindi nangangahulugan na kung sino man ang dominante ay siya na ang amo.
At kung sino man ang kayang magtrabaho ng husto at may kakayahang gumawa ng maraming bagay, ang dapat na maging alipin. Sa buhay mag-asawa, dapat ay parehong tinutupad ng dalawang tao ang kanilang mga responsibilidad sa isa't isa at sinasamahan ang isa't isa. Pareho silang may responsibilidad sa isa't isa at pareho silang may mga obligasyon na dapat nilang tuparin at mga bagay na dapat gawin sa loob ng balangkas ng pag-aasawa. Dapat kang kumilos ng naaayon sa iyong papel. Ano man ang papel mo, dapat mong gampanan ang papel na iyon. Kung hindi mo ito gagawin, wala kang normal na pagkatao. Sa madaling salita, wala kang halaga. Kung ang isang tao ay walang halaga at sinusunod mo pa rin ang bawat hinihingi niya, at handa kang maging kanyang alipin, iyon ay lubos na kamangmangan, at dahil doon ay wala kang halaga. Ano ba ang mali sa pananampalataya sa Diyos? Ang pananampalataya mo ba sa Diyos ay isang masamang gawain? May problema ba sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos? Lahat ito ay matuwid at marangal na bagay na dapat gawin. Ano ang ipinapakita nito kapag inuusig ng gobyerno ang mga taong nananampalataya sa Diyos? Ipinapakita nito na ang sangkatauhan ay napakasama at kinakatawan nito ang masasamang puwersa at si Satanas. Hindi ito kumakatawan sa katotohanan o sa Diyos. Kaya, ang pananampalataya sa Diyos ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mas mababa kaysa sa iba. Taliwas dito, dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos, ikaw ay nagiging mas marangal kaysa sa mga makamundong tao. Dahil sa iyong paghahangad sa katotohanan, ikaw ay nagiging marangal sa mga mata ng Diyos at pinahahalagahan Kanya. Ngunit ibinababa mo ang iyong sarili at walang pag-aalinlangan na nagpapakaalipin sa iyong asawa para lamang mapalugod ang iyong kabiyak. Bakit hindi ka kumikilos ng ganito kapag ginagampanan mo ang tungkulin ng isang nilikha? Bakit hindi mo magawa iyon? Hindi ba't ito ay pagpapahayag ng pagiging hamak ng tao? Tumusok sa puso ko ang mga salita ng Diyos na parang isang matalim na espada. Ang mismong kalagayan ko ang inilalantad ng mga iyon. Magmula nang magpakasal kami ng asawa ko, para mapangasiwaan ng maayos ang pagsasamang ito at mabigyan ang sarili ko ng isang matatag na pamilya na maaasahan ko sa pagtanda ko, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para pasayahin siya. Handa akong gawin kahit anong trabaho, gaano man ito karumi o nakakapagod. Piniga ko ang utak ko para tulungan siyang magtayo ng polytunnel at magtanim ng pananim para kumita. Masinsinan kong pinalaki ang 2 bata. Pinasan ko ang lahat ng mahihirap na trabaho nang hindi nagrereklamo. Buong araw kong inaasikaso ang bulag kong biyanan. Maluwag sa loob akong nagsilbi bilang kasambahay sa buong pamilya nila. Basta't masaya ang asawa at mga anak ko, bukal sa loob at masaya kong tiniis ang anumang sukat ng pagdurusa at pagkapagod. Pagkatapos kong simulang manampalataya sa Diyos, napaniwala ang asawa ko sa walang batayang mga tsismis ng gobyernong CCP at mariin na sinalungat ang pananampalataya ko sa Diyos. Para mapanatili ang isang mabuting pagsasama at pamilya, maingat ako, sunod-sunuran, at mapagpakumbaba sa harap niya sa lahat ng bagay. Bukal sa loob akong nagsilbi bilang alipin sa pamilya. Hindi ako nangahas na gawin ang tungkulin ko dahil napigilan at nagapos ako ng asawa ko. Kahit kapag pumunta ako sa mga pagtitipon, gusto ko palaging umuwi ng maaga para makapagluto ako ng hapunan at mapagsilbihan ng maayos ang asawa ko. At bukod pa roon, hindi ako nangahas na umalis ng bahay para gawin ang tungkulin ko. Sadyang takot akong diborsyohin ang asawa ko at na
walang mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko. Napigilan pa nga ako noong ginagawa ko ang tungkulin na pagpapatuloy sa bahay, na kayang-kaya naman ng mga kapabilidad ko. Lubos akong nakokontrol ng mga satanikong lason na sa pagtanda ng isang tao, dapat ay mayroon siyang maaasahan at magpalaki ng mga anak na mag-aalaga sa iyo sa pagtanda mo. At namumuhay ako nang wala ni katiting na dignidad. Sa katunayan, inoorden ng Diyos ang pag-aasawa para sa mga tao, para samahan ng dalawang tao ang isa't isa, mag-alagaan at magsuportahan. Hindi naman dahil napakabagsik ng asawa ko, kaya siya ang Panginoon at amo ko. At kaya kailangan ko siyang sundin sa lahat ng bagay at bantayan ang ekspresyon niya. Sa pamilyang ito, kailangan ko lang na magawang tuparin ang mga responsibilidad ko bilang asawa at ayos na iyon. Mayroon akong sariling misyon dagdag pa rito. Iyon ay ang gawin ng maayos ang tungkulin ko bilang isang nilikha. Hindi na ako pwedeng maging sunod-sunuran at mapagpakumbaba at maging alipin sa asawa at mga anak ko. Dapat kong pahalagahan ang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos para gawin ng maayos ang tungkulin ko. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Simula ng likhain ang mundo, nasimulan ko ng paunang itadhana at piliin ang grupong ito ng mga tao na ngayon nga ay kayo. Ang inyong pag-uugali, kakayahan, anyo, tayog, pamilya kung saan kayo isinilang, ang iyong trabaho at pag-aasawa, ang kabuuan mo, maging ang kulay ng iyong buhok at balat, at ang oras ng iyong kapanganakan, ay isinaayos lahat ng aking mga kamay. Maging ang mga bagay na ginagawa mo, at ang mga taong nasasalubong mo bawat araw, ay isinaayos ng aking mga kamay, pati na rin ang katunayang, ang pagdadala sa iyo sa aking presensya ngayon sa totoo lang ay aking pagsasaayos. Huwag mong guluhin ang iyong sarili. Dapat magpatuloy ka ng mahinahon. Ang hinahayaan kong matamasa mo ngayon ay isang bahagi ng nararapat sa iyo. At ito'y paunang itinadhana ko sa paglikha ng mundo. Pagkatapos mabasa ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na dahil sa biyaya ng Diyos, kaya nabubuhay ako sa mga huling araw at tinatanggap ang gawain ng Diyos. Ang Diyos din ang nag-orden na hindi ako pwedeng magkaanak. At sa likod nito ay nariyan ang layunin ng Diyos. Napakalakas sa puso ko ng mga tradisyonal na ideya na magpalaki ng mga anak na mag-aalaga sa iyo sa pagtanda mo at maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Kung nagkaanak ako, buong puso sana akong magpaplano at magsasaalang-alang para sa mga anak at pamilya ko. Ibinuhos ko sana ang lahat ng oras at lakas ko para sa asawa at mga anak ko. Handang ibigay ang lahat para sa kanila. Ituturing ko sana bilang misyon ko sa buhay na ito ang pagpapanatili sa aking buhay may asawa at pamilya at pag-aalagang mabuti sa mga anak ko. Kung ganoon, hindi sana ako nanampalataya sa Diyos. Inihanda ng Diyos ang kapaligirang ito para danasin ko ang mga pagdurusa. Napumwersa sa aking lumapit sa Diyos at magtiwala sa Kanya. At nagbigay sa akin ng pagkakataong marinig ang tinig ng Diyos, hangarin ang katotohanan, at tanggapin ang pagliligtas ng Diyos. Pagpapala ito mula sa Diyos. Noon, hindi ko nauunawaan ang layunin ng Diyos, at nagreklamo ako na may masama akong tadhana. Ngayon, naunawaan ko na ang masidhing layunin ng Diyos sa pagliligtas sa akin, at naunawaan ko na ang Diyos ang nagsanhi na ipanganak ako sa mga huling araw, na hindi lang magkaroon ng mga anak,
kundi lumapit sa Diyos at gawin ang tungkulin ng isang nilikha. Ito ang responsibilidad at misyon ko. Nagpatuloy akong magbasa ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, "Isinaayos ng Diyos ang iyong kasalukuyang asawa para sa iyo, at maaari kang mamuhay kasama siya. Kung isasaayos ng Diyos ang ibang tao para sa iyo, maaari ka pa ring mamuhay ng maayos. Kaya naman, ang iyong kasalukuyang kabiyak ay hindi ang iyong natatangi, ni hindi siya ang iyong destinasyon. Tanging sa Diyos lamang maaaring ipagkatiwala ang iyong destinasyon, at tanging sa Diyos lamang maaaring ipagkatiwala ang destinasyon ng sangkatauhan. Maaari ka pa ring mabuhay kung iiwan mo ang iyong mga magulang. At syempre, maaari ka pa ring mamuhay ng maayos kung iiwan mo ang iyong kabiyak. Ang iyong mga magulang at ang iyong kabiyak ay hindi ang iyong destinasyon." Pagkatapos mabasa ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na nasa mga kamay ng lumikha ang mga tadhana ng mga tao. Gaano man magpakita ng konsiderasyon ang asawa ko para sa akin at magmalasakit para sa akin, hindi niya kayang kontrolin ang tadhana ko. Ang Diyos lang ang siyang mapagkakatiwalaan ko ng hantungan ko. Ang Diyos lang ang siyang tunay kong maaasahan. Noong nagkaroon ako ng cerebral thrombosis, sinubukan ng asawa ko ang lahat ng magagawa niya para magamot ako. Pero wala itong naging anumang epekto. Paano man siya nagmalasakit sa akin, hindi niya maalis ang sakit ko. Pagkatapos akong magsimulang manampalataya sa Diyos, inilagay ko sa mga kamay ng Diyos ang sakit ko at tumigil ako sa pag-iisip kung gagaling ba ito o hindi. Dahan-dahan, bumuti ang sakit ko at nagawa kong alagaang muli ang sarili ko. Hindi ba't pawang kataas-taas ang kapangyarihan at pamamatnugot ito ng Diyos? Pagkatapos ay tiningnan ko ang mga kapatid sa iglesia. Binitiwan nila ang kanilang mga buhay may asawa at pamilya para gawin ang mga tungkulin nila at ipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos. Namumuhay sila sa pangangalaga at proteksyon ng Diyos at hindi nag-aalala tungkol sa pagkain o damit. Sa halip, magaan, masaya, malaya, at pinalaya ang buhay nila. Gaya nga ng sinabi ng Panginoong Hesus, "Masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ang mga ito'y hindi naghahasik, ni umaani, ni nagtitipon man sa mga kamalig. Ngunit ang mga ito'y pinakakain ng inyong Ama sa langit. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa mga ito?" Ang mga ibon sa himpapawid na nilikha ng Diyos ay hindi naghahasik o umaani, pero pinapakain sila ng Diyos, lalo pa ang sangkatauhan na nilikha ng Diyos. Natatakot ako na kung mawala ko ang buhay may asawa, pamilya, at asawa ko, ay wala na akong sino mang maaasahan at walang mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko. Kaya, palagi akong napipigilan ng asawa ko at hindi ako nangangahas na pumunta sa mga pagtitipon, lalo na ang gawin ang tungkulin ko. Napakaliit ng pananalig ko sa Diyos. Ngayon ay may kaunti akong pagkaunawa sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at may pananalig ako na lumakad pasulong sa pagsandig sa Diyos. Hindi nanampalataya sa Diyos ang asawa ko at inusig ako. Nilalabanan niya ang Diyos at hindi ako pwedeng magpatuloy na sundin siya sa lahat ng bagay at maging alipin niya. Hindi nagtagal, ilang kapatid sa iglesia ang naaresto. Sinulatan ako ng leader at nagtanong kung kaya kong i-host ang 2 sister para tumira sa bahay ko. Nang hindi ko na masyadong pinag-isipan, direkta na akong sumulat at nagsabing, "Kaya ko."
nagsimula akong gawing muli ang tungkulin na pagpapatira sa bahay. Sa pagkakataong ito, hindi na ako takot na makikita ito ng asawa ko at hindi ako natatakot na makikipagdiborsyo ang asawa ko. Nakadama ako ng sobrang kalayaan sa puso ko. Isang araw, tumawag ang asawa ko at nagsabing uuwi siya. Sinabi ng aking mga sister na gusto nilang lumabas at magtago. Pero kalmado kong sinabi sa kanila, hindi na kailangan. Bagamat salungat siya sa pananampalataya ko sa Diyos, hindi naman siya aabot sa puntong tatawag siya sa pulisya. Nang dumating ang asawa ko sa bahay at nakita niya ang aking mga sister rito, wala siyang sinabi. Makalipas ang 2 araw, nagalit ang asawa ko at sinigawan ako dahil sa maliit na bagay. Kayong mga mananampalataya sa Diyos ay bawal na rito mula ngayon. Kung pupunta na naman kayo rito, palalayasin ko kayo. Naisip ko kung paanong dati ay takot akong salungatin ang asawa ko at sinunod ko siya sa lahat ng bagay at kung paanong nawala sa akin ang tungkulin ko at namuhay ako ng walang integridad o dignidad. Ngayon, nauunawaan ko na ang katotohanan at may kumpiyansa na ako sa puso ko. Sinabi ko, hindi iligal ang pagsampalataya ko sa Diyos at hindi ito krimen. May parte rin ako sa bahay na ito. Hindi ikaw ang may huling pasya. Nang marinig niya ang sinabi ko, galit na galit siyang lumabas. Hindi na ako takot na babaliwalain niya ako o dedeborsyohin niya ako. Naisip ko pa nga na mas mabuti pa kung hindi na siya babalik. Kung wala ang mga paghadlang niya, mas magiging malaya ako para gawin ang tungkulin ko. At hindi ko kakailanganing maging alipin pa niya. Kalaunan, walang sinabi ang asawa ko noong nanatili sa bahay ang aking mga sister. Minsan, kapag dumarating ang ibang sister, aanyayahan pa niya silang maghapunan. Nakita ko na noong maitama ko ang puso ko, nagbago rin ang saloobin ng asawa ko. Kalaunan, medyo bumuti rin ang relasyon ko sa asawa ko. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para tuparin ang responsibilidad ko para sa pamilya ko at kapag kailangan kong pumunta sa isang pagtitipon, pumupunta ako. Sa puso ko, hindi na niya ako napipigilan. Sa pamamagitan ng pagtrato sa buhay may asawa at pamilya, nang naaayon sa mga salita ng Diyos, hindi nakakapagod ang buhay natin. At may dignidad din ito. Pagkatapos ng karanasang ito, naunawaan ko na hindi ako pwedeng umasa sa asawa, mga anak, o sino mang kamag-anak ko. Kung paano ako magdurusa sa mga nalalabing araw ko, ay hindi ko makokontrol. Ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay at nagsasaayo sa lahat ng bagay. Ang Diyos lang ang maaasahan ko. Ngayon, kaya ko nang lumaya mula sa mga pagpigil at tali ng pag-aasawa. At pa rin ang kaunti sa tungkulin ng isang nilikha. Ito ang mga resulta ng mga salita ng Diyos sa akin. Salamat sa Diyos para sa kaligtasan ko. At iyan na ang lahat para sa video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.